What's up guys? Papadyak tayo ngayon. Lockdown dito sa Paris, France. Pero lalabas pa rin tayo para magbike. Isang oras lang ang kailangang exercise para makapag-activity ka. So magpapadyak tayo ng isang oras. Sana bukas yung mountain, yung park dito sa malapit sa amin para makapag trail ako. Bawal ang lumabas dahil lockdown ulit. Nagsimula nung Sabado ng umaga. So 2 days na ngayon na lockdown. Pwede kang lumabas pag bibili ka ng pagkain or mag-exercise ka ng isang oras lang. Pero 1 kilometer lang ang pwede mong ilayo. So guys, try kong magbike ng isang oras. Tingnan ko kung pwedeng masigit sa 1 kilometer. Yung forest para makalayo ako ng maayos. Sana walang control kasi pag may control hindi ako pwedeng pumasok dahil more than 1 kilometer na. Pero tatry ko pa rin. COVID ka lang, bikers ako. Panahon medyo umaambon pero okay lang. Yan talaga ang gusto natin na trail, yung madulas, maulan. Kahit beginner pa lang ako, normally pang ilang trail ko pa lang ito, pang hindi ako nagkakamali, 5 trail ko pa lang, trail ride. Kaya hindi pa ako ganun kasanay o hindi ko pa kabisado yung
yung mga technique. Pero kahit pa paano na nakukuha ko naman unti-unti. Yun nga lang, ang stamina ko medyo kapos, mabilis ako mapagod kasi once a week lang, normally every Sunday lang ako nagbabike kasama yung kagrupo ko. Pero ngayon wala, stop kami dahil lockdown. Kaya try ko munang solo ride. Papawis man lang. Sana makapag-ride ako ng maayos. So yan guys, ang pupuntahan ko, yung forest na yan, sana bukas. Sanglo. Ayan. Malakas ang hangin. Na parang lalakas ang ulan. So ito yung entrance papunta sa Sanglo, parang bukas. Swerte bukas, pero parang may nag-check. Wala, swerte bukas. So tingnan natin kung hanggang saan ako makakapag-ride. So yan, maraming nag-activity, nagja-jogging, nagpapasyal ng mga anak nila kasi may isang oras na palugit. At sana hindi magka-problema ang bike ko, hindi maplatan kasi wala akong dalang pangayos o spare na tube. So napuntahan ko na ito mga 3 beses. Medyo alam ko na kung saan ang mga daan kahit pa paano. Buti bukas. Baba ko na yung mask ko, hirap huminga. Hingal na agad ako. So may mga nagbabike, kaya ibig sabihin okay, pwede. May barrier, siguro maya maya sasarado nila, pero ngayon okay pa.
Ano? Oh. Good. Okay. Lumabas agad ng pawis. Kuha muna tayo ng hangin bago tayo sasabak sa akyat. Relax. So guys, ito yung forest ng Sangklu. Napakaganda rito, lalo na pag summer. Even pag winter, pag may snow, kasi makikita mo puting-puti yung paligid. So hingal pa rin ako. Kinukuha ko pa rin yung aking hininga. Ganun kasi ako. Yung unang salpukan ng pagod, matindi. Hanggang sa unti-unti nakaka-adjust na, hanggang sa okay na. Kasi yung puso ko ay mabagal tumibok. Ko yung tinatawag na bradycardia. Tsaka palang nagno-normal yung heartbeat ko pag napagod na. Then unti-unti na siya nag-a-adjust. So guys, inuulit ko, hindi ako professional na MTB bikers. Nag-start lang ako mag MTB nitong August. Ang gamit ko pang bike doon ay hardtail. So nakailang ride lang ako noon. Siguro all in all mga 6 rides kasama ang grupo. Yung grupo namin dito sa Paris, France, PTRF. Shoutout sa kanila lahat, kasi ngayon nasa bahay lang sila, hindi sila makalabas kasi malalayo ang bahay nila. Kaya sigurado pag nakita nila itong video to, mainggit sila. Shout out sa PTRF riders, Mud Brothers. So okay na, medyo nakuha ko na yung hangin. Medyo naka-recover na ako. So aakyat tayo. Aakyatin natin tong mataas. Nung unang attempt ko rito nung August, hindi ko siya naakyat, hindi ko siya natapos kasi bukod sa kulang yung speed ko, kulang yung ratio ng gears, hindi pa ako marunong. Kumbaga ito yung first time ko na na magkaroon ng mountain bike. So ayan yung akyatin ko. Sana maakyat ko. Nung nasa Pilipinas ako, ang bike ko ay nauna akong gumamit ng bike na racer. Sa tiyuhin ko yun.
Shout out kay Tito Matt. Sa kanya rin ako natutong magmotor, yung kanyang enduro. So ako halos ang nakalaspag ng mga sasakyan niya, pati yung owner, pati yung van. So kung mapapanood mo ito, Tito Matt, shout out sa iyong pamilya. Sana ay parati kayong malusog at ligtas. So guys, isang ikot na lang at aahunin na natin. So guys, mataas yan. Hindi ko alam sa iba, pero para sa akin na first timer, medyo mataas. So bali yan ang second time ko na akyatin ito. Una yung kasama ko yung grupo, tapos ito solo ride. So game. Taas. So ayan ang elevation niya. Mamaya bababa rin tayo rito. So akyatin natin, tapos pa uwi bababain din natin. So guys, nasa kalahati na ako. Buti di madulas. So guys, nabitin ako ng konti dahil dumulas, pero naituloy ko. Sa kalahati na ako. So ramdam ko na bumabagsak na yung pawis. So guys, nasa ibabaw na ako. Pagod pero naakyat natin. Ayan yung top. So bali yan yung city ng Paris. Yan, makikita nyo yung Eiffel. Ayun, Eiffel Tower. Medyo cloudy, pagi, kaya malabo. So dun tayo nang galing kanina. So ayan yung itaas.
ng Pont de San Cloud. So kung makikita nyo guys, napakaganda rito. Ayan oh, yung formation ng puno, straight. Malaki itong forest na to. Ito ang number 1 pasyalan dito ng mga Parisian at pati mga mga turista pag summer. So guys, nakuha ko na yung bread ko. Papadyak ulit tayo. Okay. Lumabas na yung pawis ko guys. Sarap yung 1 week na trabaho, tapos papawisan ka ng isang araw. Malaking bagay. Although pinapawisan ako sa trabaho, pero iba yung pawis na exercise na nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. Pardon. Merci.
Pagod. Pagod. Adok. So yan guys, palabas. Pero sa ako pa rin yung kabila. Kaya lang hindi na tayo tutuloy doon. Iikot na lang tayo rito. Total malawak naman itong iikutan. Kaya may enjoy pa rin natin.
So guys, maraming ano rito, nagbibisikleta, maraming nagpapahinga kasi ibabaw to ng forest. Karamihan mga bata. So kukuha tayo ng hangin. So yan, ang ganda guys, oh. Straight na straight. Bali ito yung rotonda. Normally marami itong rotonda, pero ito yung isa sa rotonda dito sa gitna. So doon tayo galing, doon sa malayong yun. Umikot tayo papunta ron. Paikot. Kung susukatin ko, sobra-sobra na sa 1 kilometer. Kaya bawal na yung ginagawa ko. Pero nakita ko naman na marami ang tao at dito nasusunod naman ang social distancing kasi hindi talaga magkakadikit-dikit sa laki ng area. So pag nahuli, try natin kung mapapakiusapan. Kung hindi, walang choice, magbabayad tayo ng 135 euro. Basta ang importante, nagawa mo yung ikasisiya mo, at at the same time nakapag exercise ka pa. So last ikot ko na ito. Bababa tayo, pipiliin ko kung saan tayo bababa. Siguro ang bababaan natin ay dito. So downhill ito, pero hindi ganun kalalim, pero bulusok pa rin ako nito bababa. Woo! Malakas ng ambon guys. Baka lalakas pa lalo ang ulan. Mas okay para sa akin. So yan na guys, bumubulusok na ako. Medyo rough road lang, kaya dahan-dahan. Oh, may barrier. Isa natin ang konti. Rotonda na naman. Normally pag summer may fountain dyan.
tayo ng isa bago tayo bumaba. So ito, ikot lang tayo. So baba tayo rito sa kabila. Bilis. Pardon. Pardon. Merci. So okay na guys, naka-adjust na yung aking resistensya, medyo okay na. So hindi ko alam kung saan ang ending nito, pero madali lang naman kasi paikot lang ito. Pwede tayong bumalik kung dead end, pwede rin nating ikutin. So ito almost nasa dulo na ako. So ito merong left and right, kanan tayo. May pababa. Siguro pasukin ko to para hindi masyadong pagod. Woo! Oops, medyo ano pala to, ngayon ko lang napuntahan. So ano to, bayin ko to. Medyo risky. Delikado kasi paliko siya. Hindi pa ako ganun kasanay, kaya hindi ko i-risk. So guys, hindi ko alam kung saan ako, pero tuloy lang. Ito yung ibabaw nung inakyat ko kanina. So walang bisikleta, kaya hindi tayo papasok.
papasok tayo sa gate. Il n'y a plus de police là. Pavilion 24. So dito yung ano pinuntahan natin kanina. I think akyatin natin to. Kailangan nating mag-practice sa ahon kasi doon tayo mahina sa stamina. Kaya unti-unti akyat tayo hanggat kaya. Stop tayo dito. Tingnan kung nagpe-play pa yung GoPro. Kasi baka mamaya hindi na pala natin nakukuha na ng ano ng video. Pawis. So okay. Nagpe-play pa. Tingnan natin ilang percent pa. 41%. Okay. So, tamang-tama pa to hanggang sa matapos. So guys, solo padjak tayo ngayon dahil lockdown. Normally Sunday may ride kami, pero wala ngayon dahil bawal. So swerte tayo at nakapag-ride tayo. Bonjour monsieur. Bonjour. Allez Arthur. So yan ang kuku. So yan ang sanglo. Ayan ang gamit nating bike, Canyon. One time iba-vlog ko yung bike. Discuss natin yung mga ano niya, yung mga karakteristik niya at kung ano-ano yung mga ano niya pwede niyang i-activity. So guys, ito ang another rotonda. Mas maliit lang to ng konti,
Pero kung mapapansin mo guys, lahat ay nagdudugtong. Lahat ng rotonda ay may kanya-kanyang street. So ang galing ng gawa ng park. So guys, papadyak ulit tayo. Nakabelo na tayo ng hininga. Okay pa yung GoPro. So padyak ulit. Huwag natin sayangin ng konting oras na spend natin sa araw na ito. So saan tayo pupunta? Siguro dito tayo. So ito medyo ahon siya ng konti. Tamang-tama sa resistensya ko na medyo nagre-recover pa. Medyo tatayo lang tayo ng posisyon para relax, para yung hininga ay tuloy-tuloy, hindi natin naiipit yung ating tiyan. So medyo dumidilim na, pero tamang-tama lang to kasi may 41 minutes tayo sa GoPro. Tapos siguro nakaspend na tayo ng 30 minutes o mahigit na. So ito yung pinuntahan natin kanina, yung ibabaw. Nakita yung city ng Paris. Ayan, ikot lang tayo, tapos baba tayo. So guys, mas kumapalang medyo lumabo ng konti kumpara kanina. Tapos yung Eiffel Tower nagbukas na ng ilaw. So ayan yung Eiffel Tower, bukas na yung ilaw niya. Medyo malabo pero kita pa rin. Sa gabi maliwanag yan, kitang kita sa gabi. Hindi ko lang alam kung pagdating ng gabi ay mas kakapalang kaya posibleng maging zero visibility siya. Yun yung light tower. So siya, ito guys, na naka standby sila rito kasi napakaganda ng location, lugar, overlooking. So ito ang paboritong puntahan ng mga nagde-date, lalong lalo na pag summer or even winter. Marami ding pumupunta rito. Ayan guys, nagdadala sila ng pagkain. Minsan may mga dala silang alak, pero lang, konti lang kasi hindi naman sila umiinom ng marami. Hindi sila katulad ng Pilipino na pag pumunta sa park 5 case or 3-4 na bote ng hard ang dala, na pag umuwi talagang susuray-suray na. So guys, bababa tayo.
Kasa ko na nadaanan ko na to dati kasama yung grupo. So tingnan natin. Ano, ito pala yung pababa. So ito pala yung pababa na inakyat ko kanina. So hindi ko pa siya bababain kasi gusto ko siya yung pang pinali. Ayan. So babalik tayo rito sa taas. Ikot tayo ng konti, tapos pababa, dire-diretso dyan. May oras pa naman tayo, kaya sulitin na natin. Sayang ang pagkakataon kasi linggo lang ako nakakapag-ride. Pag weekdays trabaho, then Sabado at Linggo lang ang pahinga ko. Pero normally Sabado pahinga lang ako sa bahay. Sometimes lumalabas pag may imbitasyon, pero normally bahay lang. So guys, ito dito tayo bababa. Umikot lang tayo ng isang corner para babain natin yung yung inakyat natin kanina. So ito, pasok tayo rito. Dali, ikot tayo. Merong trail dito, pasukin natin. Medyo masikip pero pasukin natin. Taas. Oops, malalim. Oop, nag-slide ako. Okay lang. Dudulas. Dumudulas ang gulong, grabe. O yan. Yun yung inakyat ko kanina. Aakyatin natin ulit, tapos bababain natin. Grabe ang dulas. Naka full brake na ako pero tuloy-tuloy pa rin ang pambaba. Grabe. So ito yung inakyat natin.
Dulas yung gulong. Welo lang tayo ng konti. Kuha ng hininga. So baba tayo guys. Rough road siya, kaya madulas, tapos basa, kaya delikado. Sarap nun. Tayo full brake na ako pero bumaba pa rin oh. Madulas. Ingat lang. Oop. Talagang madulas. Madulas nun. Kaya tayo rito. Nagtindi kanina, naka full brake na ako, pero tuloy-tuloy pa rin akong bumababa dahil putik, basa yung lupa, madulas. Umislide ako ng konti para tumigil siya kasi bubulusok ako pababa pag hindi ko inihiga ang bike. Normally yun ang isa sa natutunan kong technique para hindi ka bumulusok pababa. Pepreno mo ng sagad, tapos papaling yung likod mo, sabay ihihiga mo. Para mas makontrol mo yung yung bisikleta. So ahunin natin to, tapos dito rin tayo bababa. Medyo dumidilim na. Kuha lang tayo ng konting hangin. So baba na tayo guys. Dahan-dahan lang kasi madulas. Woo!
Oh. Whew. Sarap. Sarap nun. Magbaba tayo rito. Yan yung lalipakita ko sa inyo yung fountain. Normally pag summer ano yan, bukas yung fountain yan, yung tubig maganda. Ayan. Tapos ito yung sa baba nya. Ayan. So yan yung train lumaraan. So guys, pakita ko sa inyo yung kabuuan nitong fountain. Ayan. Pag summer bukas yung ano nya, fountain nya, tapos may mga ilaw yan, kaya napakaganda rito pag summer. So ito yung paligid. Ayan, ayun yung kalsada. Tapos doon tayo pumasok, doon tayo nanggaling. So inikot lang natin, paikot hanggang doon sa taas, hanggang doon sa kabila. Dito tayo lumabas. So ikot tayo ng isa, ikot tayo ng isang ikot pa, tapos balik na tayo kasi medyo madilim na. Ikot lang tayo ng isa, pang sundot lang. Flat naman ito, kaya medyo relax lang ang ating kita. Tapos balik na tayo. So yan guys, yung mga rebulto, hindi ko alam kung sino yung mga yan. So medyo madilim na, bukas tayo ng ilaw para visible tayo sa pasalubong natin. So okay, at least nakapag-ride tayo kahit solo lang. Pinawisan tayo, yun ang importante. Pangalawa, na-practice natin yung yung pagsakay sa mountain bike. Basta tuloy-tuloy lang hanggang sa maging tayo, maging bihasa. Kanina nag-stop ako dun sa hagdanan na sunod-sunod kasi medyo pakurba. Hindi ko pa natatry yun na ganun kahaba, kaya
hindi ko siya tinapos kasi baka mamaya mamatumba tayo, masaktan tayo. So unti-unti sa susunod itatry natin, or pag napapasyal tayo uli dito, puntahan natin yon para ma-practice. At sana hindi madulas katulad ngayon, para mas madaling babain, hindi mo kailangan magpreno. So hinto lang ako ng konti, hydration lang. Simula nung umalis tayo, simula nung mag-start tayo magbike, hindi pa ako nakainom. So inom muna tayo para yung pawis mapalitan. So guys, enjoy, makapag-ride tayo kahit lockdown. Solve. So okay na, nakapag dagdag na tayo ng fluid. Okay na rin yung ating hininga, pa-recover na. So pa-jack tayo palabas, diretso uwi. Uswa. So normally ito exit din yan, kaya lang mas malayo ang way sa uwian ko, kaya balik na lang tayo dito sa dati. So ramdam na ramdam ko na yung pawis. Hindi man ganun kahaba yung naging ride, hindi man na ganun kahirap, pero pinawisan tayo, yun ang mahalaga. Nakapag labas tayo ng toxic sa katawan. Madilim na, medyo dumidilim na, kaya babalik na tayo. Tingnan ko kung anong oras na. 5:30, 5:47. So normally nung umalis ako sa bahay ay 3:30, 4:30. So isang oras mahigit na ako. So lagpas na ako sa time limit, kaya sana hindi tayo makontrol, kasi ibabayad tayo ng 135 euro pag hindi natin napakiusapan. Kaya mamadali tayo, at least mamalit man tayo, not more than 30 minutes. Siguro mga 20 minutes or 30 minutes na late, baka pagbigyan pa tayo kung makakontrol tayo. Kung hindi naman, walang problema.
So bilisan natin ng konti. Medyo paspasan na natin para hindi masyado o hindi lumaki yung late natin. Siguro mula dito hanggang bahay mga 15 minutes o 10 minutes, depende sa bilis. Kaya mga more or less 30 minutes tayong late. So guys, natapos na yung ating padyak. Nandito na ako sa bahay. So ayan ang bahay ko, bahay ng amo. Diyan ako tumitira. Papaalam lang ako at papasok na tayo. So guys, hindi man tayo nakapag-padyak ng mahaba, 1 oras at kalahati lang. At least enjoy pa rin. Importante nakapagpapawis tayo, nakumpleto natin yung linggo natin ng nakapagpadyak or nakapag-rides. So sa susunod na weekend uli, try kong magpadyak ng Sabado at Linggo para at least sulit. So ayan yung ating ginamit na bike, puro putik. Hindi ko na siya mahuhugasan, madilim na, baka bukas na lang. So guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat at napagtiyagaan nyo akong samahan, at sana panoorin nyo guys. At kung bago ka lang sa aking channel, paki-subscribe, like at paki-click na rin po yung notification bell para updated ka po sa mga susunod ko pang rides at saka vlog. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat, magandang gabi po sa inyong lahat. Happy Halloween po, happy Halloween po sa inyong lahat.